natin mga accessories natin guys. Ito madali itong matanggal oh. Good morning guys. For today's video, pupunta po tayo sa Silang. I-meet po natin yung former boss natin. Meron siyang ibibigay po sa atin eh. So dahil nasa Silang na rin naman tayo, try natin pumunta sa may Hacienda. Punta tayo sa Nike Factory. Tingin tayo ng shoes na para kay Isabel. So congrats kay Ate Isabel, nakuha siyang volleyball player ng school nila. Bilan natin siya ng rubber shoes na magagamit niya sa practice at saka sa actual game nila. Reward na lang po niya yan. Masipag po mag-aral sa Bel. Tsaka mabait na bata naman yan. Solo lang po tayo ngayon. May pasok yung dalawang kuya. Ito ang mahirap dito sa area na to. Lagi traffic. Nag-widening na nga pero kita nyo naman guys oh. Hanggang dun na po yan sa Belvedere. Si Ate Isabel. Yan, bibilan natin siya ng shoes. So guys, ang premium dito 49.94. So sa mga ganitong panahon kasi kailangan natin maghanap ng mura-mura na gasoline station. Alam naman po natin talagang sunod-sunod yung oil price increase. So dahil nga big bike tayo, dapat wise din tayo sa pagpapakarga ng gasolina. Titingin tayo ng medyo mura-mura, pero syempre dun pa rin sa safe tayo. Kasi mas mapapamahal tayo pag yung ating motor naman ang disgrasya. Mura-mura pero safe ang quality. So wala naman tayong ini-endorse. Ang akin lang maghanap tayo ng medyo affordable and yet quality na gasolina. Yan si kuya. Nanghingi siya ng sticker at saka nagpa-picture sa atin guys. So BS Criminology student siya. Diyan yan sa Amore. Future police din yan guys. Kung hindi man police, kahit sa government service pwede siya. Marami siyang option. Sa kahit anong law enforcement agency pwede siyang mag-apply, or magandang preparatory course din niya kung gusto niyang idiretso ng Bachelor of Law o kaya Master in Criminology or Doctor in Criminology. Si Denzel ano rin naman, BS Criminology rin siya. So tayo naman bilang parents, bilang isang ama,
Support lang tayo sa mga gusto ng mga anak natin. Anyway, career naman nila yan eh. Sila naman ang mag-aaral eh. Future nila yan. Tayo, lagi lang tayo nakasupport kung ano ang best para sa kanila. Okay guys, since tatagpuin nga natin ngayon yung ating former boss, actually ganito guys tip lang kahit sabihin natin na former boss natin sila, the mere fact na naging boss natin sila, pakita natin yung ating loyalty, magtrabaho tayo na maayos, kasi sooner or later makakatrabaho ulit natin sila eh. Lalo na yung mga ganyan future officer, paangat yan. So may possibility talaga na makakasama ulit natin sila. Hindi porke hindi na sila ang boss natin, isnabin na natin sila. No, mali yan. Kahit na sabihin mong former boss mo yan, tapos meron siyang pinakiusap sa'yo, merong ipinakisuyo sa'yo, at di rin lang naman makakabalo sa'yo, banat. Kasi ma-recall nila yan pag nandyan na sila sa taas, nasa pwesto na sila. Maalala nila ito si Chris eh, maayos na tao to, maasahan to, isa to sa mapagkakatiwalaan. Kung hindi man sa kanya, pwede kanyang i-endorse sa iba. Ganun lang yan guys, kahit sino maging bossing natin, supervisor natin, magtrabaho lang tayo ng maayos. Nakakapagtrabaho nga tayo ng maayos sa mga hindi kaigihan eh. What more do sa mga mahusay at magaling na boss, di ba? Guys, i-differentiate nyo yung manager at saka yung leader. So sooner or later maghahawak na rin kayo ng tao, magiging leader na rin kayo. Ano ba ang gusto nyo? Maging manager or maging leader? Or mix ng dalawa? Kasi usually ang manager guys, sinusunod sila ng mga tao nila dahil obligado silang sumunod. Wala silang choice. Bayad sila para sumunod sa kanya. So ang leader naman guys, sinusunod nila kasi naniniwala sila sa tao, sa leader nila. Nirerespeto nila yung leader nila. Kaya may konting difference. Though pareho naman silang supervisor, namumuno, yung leadership style nila ang nagmamatter dyan. Meron kasing mga leader, manager na authoritarian ang dating. So laging silang tama, kailangan sumunod ka na lang. May ganun talaga. Meron namang democratic style ang dating. So minsan shared governance ang gusto niyan. Meron naman talagang laissez faire, yung walang pakialam. Bahala kayo sa buhay nyo, anong gusto nyo gawin. So nasa atin na lang yan guys, kung paano natin i-apply yung mga iba't ibang style ng management.
guys, dito tayo dadaan sa East-West Lateral Road. Parang kumukulimlim ah. So ang gandang daan nito, ang laking bagay ito para sa mga gustong mag shortcut, hindi na dadaan dyan sa may para sa mga hindi na dadaan sa Manggahan, Gentry Manggahan, dyan sa Gateway. O magandang shortcut po ito. Guys, dati yung mga lupa dyan, murang-mura nyo lang mabibili. Yan. Dahil nga nabuksan na itong daanan na ito. Oh Ben, hawak ka lang dyan. Okay guys, dahil nga nabuksan na itong daan na ito, biglang nag-boom yung mga price dyan. So napakaswerte ng mga landowner dyan. Even yung mga tenant nila guys, swerte ha, kasi once na magkakaroon ng bentahan ng mga lupa, lalo na malalaki ang cut, kasama lagi sa transaksyon yung mga tenant nila. Ayan guys, pag kumanang kayo dyan, going to Tagaytay din naman yan via Crossing Mendez. So dito yung sinasabi kong gateway, Gentry Manggahan. Kung hindi tayo dumaan dyan, doon tayo manggagaling. Ayan guys, so tignan nyo, nagkaroon na rin ng mga commercial dito. Nagkaroon na ng mga commercial establishment dito. So ang ganda ng weather ngayon. Although medyo makulimlim sa area na yan, pero doon sa pinanggalingan natin, mainit. Kaya ang dami tayong nadaanan nagmumotor doon eh. Kanina yung kinawayan natin na mga big bike sila, nag-stop over sila ron sa Bukuhan. Etong masarap guys sa quick shifter eh, nakakapag-shift ka up nang hindi ka na hindi ka na nag-clock clutch. Ganun din pagka mag-low gear ka. So yan yung mga isa sa mga gagandang pictures na mga latest big bike ngayon eh. May mga quick shifter, auto lift na sila, cruise control. Bukod pa sa mga safety pictures ng kanilang mga brakes. Eto guys, Aguinaldo Highway na to. So pag kumaliwa ka dyan, papunta kang Dasma, so kakanan tayo guys. So kung makikita nyo itong nasa left side natin, yung restaurant na yan, dyan din tayo nagpunta before. So dito na tayo guys, Hacienda. Ito ang entrance. Alam ko may parking din doon sa kabila eh. So maglalakad na lang tayo. Etong Hacienda guys, nag-open to ng 10 AM to 9 PM. So inagaan na lang natin ang punta dahil 11 o'clock naman yung ating meet up kay boss. 11 to 11:30, sakto lang tayo 11:23. Saan ba yung Nike Factory? Mas malapit sana sa Bilabon. Dapat pala doon ako nagpark no? Pwede ba umikot doon? Yung ticket? Okay, sige. Pwede umikot doon no? Thank you. Ito yung Hacienda guys, patok to pagka ganyan magdi-December. Marami kasing murang bilihan dyan.
So para hindi na tayo maglakad ng malayo, dito na lang tayo magpapark. Doon nakabayad na tayo ng 30 pesos doon sa parking kanina. Sabi pwede naman lumipat daw dito, pakita na lang natin daw yung ticket. So syempre hanap tayo ng parking na malapit sa entrance. Luwag pa ng parking, mamaya puno na yan. So guys, yan yung entrance. Pwede na tayo rito eh. O, doon na tayo sa kabila. Dito na lang. Ang gulo ko. Since big bike naman tayo guys, privilege naman natin yan. Pwede tayo mag-park sa parkingan ng mga sasakyan. Di ko na siguro kailangan explain kung anong logic nyan. Marami ng mga argumento na kayo mapapanood tungkol dyan, kung bakit ang big bike nakapark sa parkingan ng 4 wheels. O mas maganda kayo na mismo mag-research. Pero dito ho tayo papark. Stay tuned guys. Yung nakikita nyo maraming sasakyan na yun, Aguinaldo Highway yan. Kung kakanan po kayo, papunta kayong Tagaytay. Kung kakaliwa kayo, pabalik kayo ng Maynila, Dasmariñas. So tayo nakapark dito guys. So dahil nga pay parking to, pero hindi naman nila sasagutin yung mga valuables na maaaring mawala sa atin, i-secure na lang natin guys. Secure na lang natin mga accessories natin guys. Ito madali ito matanggal oh. So hindi naman sa wala po tayong tiwala, pero tayo na mag-ingat. So yung mga tingin nyo na pwedeng matanggal, mawala, i-secure nyo na po. Itong ating 360. Tsaka yung motor mismo natin, secure natin yan, naka center stand siya. Kasi guys, di nyo maiiwasan talaga, maraming mga may hilig sa motor na nabibighani pagka may mga big bike sila nakikita. Ganon din naman tayo before guys, nagpapapicture. Kaya lagi ko sinasabi na tayo na mismo ang mag-ingat, i-secure natin mabuti ating motor. Kung magpapapicture lang naman at hindi sasakyan, okay lang yan guys. Pero make sure pa rin na nakakambyo yung inyong motor. Okay guys, dito tayo sa entrance. Okay guys, hanapin muna natin si boss bago tayo tumingin ng mga rubber shoes. Ito guys, basketball shoes 1.5 lang. To guys, full balance 1.5. Okay guys, dahil tapos na yung ating pagkikita kay boss, punta naman tayo sa pangalawang purpose natin bakit tayo nagpunta rito. Tingin tayo ng rubber shoes para kay Isabel. Floor Shine guys, maganda yan, magandang leather shoes yan. Floor Shine.
for watching guys.